Hello Libra, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Anong mensahe para sa'yo, Libra? Give me the message for Libra, please. Okay, meron ka dito. 10 of Pentacles, upright. Give me the message for Libra. 5 of Wands, upright. Give me the message for Libra, please. Eight of Pentacles, upright. Excuse me. The Lovers. Then Three of Wands, upright. Give me the message for Libra, please. Meron ka ditong the Moon. Okay. Hello Libra. Nakikita ko dito, no, meron parating sa'yo malaking pera. Hindi mo to siya inaasahan. Biglaan to. Maybe meron kang pinagkakabalahan or investment, or pwede rin sabihin na yung business mo unti-unti na siyang lumalago. Kumbaga kung ano man yung mga pinaghirapan mo, no, unti na siyang lumalago. Kumbaga kung ikaw man ay mahilig tumaya, no, subukan mo kasi meron ditong malaking pera na parating sa'yo. Hindi mo siya inaasahan. Or pwede rin sabihin dito na meron dito na magpapamana sa'yo. Sabihin natin malayong pamilya, or pwede rin sabihin na kung ikaw man ay nagtatrabaho or mga amo, no, sa amo mo na mayaman na walang pagmamanahan, isa ka sa mapili niya, no. Kaya sinasabi dito, no, na hindi mo to inaasahan. Kumbaga ito yung magpapabago sa iyong buhay. Depende sa sitwasyon mo, no, ikaw yung nakakailam ng sitwasyon mo. Or pwede rin sabihin na may makakabenta ka ng lupa kung isa kang ahente, ano, na malaki yung magkakaroon ka dito ng malaking kita sa pagiging ahente mo. Kumbaga makakabenta ng lupa, or kung hindi naman, basta merong malaking pera na parating sa'yo na hindi mo siya inaasahan. Kaya kung may hilig kang magtataya, subukan mo kasi meron ditong parating na malaking pera para sa'yo. Sinasabi lang din dito, no, sa Eight of Pentacles upright, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kumbaga kung ano man yung mga tinatrabaho mo, kung ano man yung mga pinaghihirapan mo, kailangan mo lang ng mahabang pasensya kasi darating at darating na ang biyaya ay makakamit mo. Kasi nakikita ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na masipag, masinop, kumbaga pulido ka sa mga ginagawa mo at nakapokus ka sa iyong trabaho. Then nakikita ko rin dito, no, sinasabi dito sa 5 of Wands, kung hanggat maaari, iwasan mo yung makipag-conflict or sabihin natin makipag-argument sa mga tao na hindi makakabuti para sa'yo. Kung may narinig ka na hindi maganda laban sa'yo, baliwalain mo na lamang at mag-focus ka na lang sa iyong goal kasi nakikita ko dito na may pag-aaway. Kaya mas mainam na kung makakaranas ka or makakaranas ka ngayong linggo na ito na may nagpaparinig or sabihin natin na pinagchichismisan ka, hayaan mo na lamang at ipagpasadyos mo na lang yung taong ayon kasi hindi magandang maidudulot nito para sa'yo, okay? Then dito, no, sa sinasabi dito sa The Lovers, meron dito parating sa'yo, magmamahal. Kumbaga, itong taong ito ay totoong nagmamahal sa'yo. Kumbaga, siya yung tipo na soulmate partner na meron kayong soul connection. Then nakikita ko rin dito na partnership para sa inyo. Itong taong ito ay kumbaga ay talagang labis yung desire niya sa iyo. Kumbaga hindi ka mawala sa isip nito. Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang, ano. Dahil nakikita ko din dito na merong pagkikitang muli, or sabihin natin na kung LDR situation kayo, may palapit muli sa iyo. Maybe hindi mo rin to inaasahan, biglaan pwedeng sopresahin ka ng tao neto.
Meron ditong pinanganak nung October 18 and October 6, okay? Then, nakikitaan ko dito, kung ikaw man ay nagbabalak mag-abroad, sabihin natin, siguro pinag-iisipan mo na makaalis muli ng bansa or kung ikaw man ay ex-abroad or OFW, meron ditong pag-alis. Okay, kung first time mo abroad, meron ditong makakaalis. Ngayong September, pwede ring sabihin na ngayong September 18 or hanggang katapusan ng buwan, meron ditong akong nakikita na pag-alis. Then, nakikitaan ko rito na yung plano mo na pumunta sa lugar na ito, sa bansang ito, ay magbibigay sa'yo ng panibagong sigla, panibagong pagkakataon, panibagong pangarap para sa iyo at para sa iyong pamilya. Then nakikita ko rin dito na magiging kang masaya sa pupuntahan mo at aray positibo para sa iyo, okay? Nakikita ko rin dito kasi na malaya kang gawin kung saan ka man pupunta. Kung hindi ka man nagbabalak mag-abroad, meron ditong tao na sabihin natin na may distance na palapit sa iyo. Then nakikita ko rin dito na meron ditong paglipat ng bahay. Maybe nagpaplano ka na maglipat ng bahay or mag-relocate sa ibang lugar, Okay, ito lang yung nakikita ko. Hindi halos lahat, Maybe meron kayong person dito ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Leo, Sagittarius, and Aries. Then meron din dito Pisces and Gemini. Okay? Then dito, sa the moon, nakikita ko dito, ikaw yung tipo ng tao na lumalakas na yung instinct mo. Kung ano man yung mga intuition na pumapasok sa isipan mo, sundin mo, Kasi madalas ang kutob ay totoo. Kaya kung alam mo na makakabuti ito para sa iyo, sundin mo yung intuition mo, Kasi ramdam mo yan kung mapapabuti ka sa lugar or sa tao na lumalapit sa iyo or sa pupuntahan mong lugar, okay? Then nakikita ko rin dito na damon kasi, ibig sabihin nito, merong feelings, emotion. Kumbaga, iwasan mo din mag-isip ng kung ano-ano, kung mga bagay-bagay na magpapagulo sa iyong kaisipan. Kasi hahantong lamang ito sa pagkabagabag. So ngayon, sinasabi dito na iwasan mo, then pag-isipan mo rin din yung mga hakbang na gagawin mo. Nakikita ko rin din dito na meron ditong nai-insecure para sa iyo. Kaya ingat ka din sa mga tao sa paligid or pwede rin sabihin sa pagkakatiwalaan mo. So, mag-ingat ka, Then, sinasabi din dito, na kung ikaw man ay naguguluhan, kumbaga maraming pumapasok sa iyong negatibo, sinasabi dito na iwaksi mo ang iyong kaisipan. Kumbaga, yung negatibo na ito ay i-turn mo sa positibo. Kasi, minsan yung pagpasok ng mga negatibo sa iyong isipan, ayun ay isang ilusyon lamang para hindi mo makamit kung ano yung naghihintay sa iyong magandang pangarap. Okay? Or sabihin natin, kung ano man yung naghihintay na maganda para sa iyo sa hinaharap. Then, sinasabi rin dito na huwag kang makipag-deal sa mga nararamdamang mong negatibo. Tanggalin mo yan kasi once na iniisip mo, mas lalo siyang natitrigger yung iyong sarili dahil doon natatrap ka sa isang sitwasyon. Kaya mas mainam na pakawalan mo, mag-practice kang mag-meditate, mag-ano ka ng mga music na meditation song or mga heal song, nang sa ganon magkaroon ka ng kalmadong pag-iisip, okay? Then nakikita ko rin dito na tanggalin yung takot. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng takot, ipanalangin mo sa Diyos na mawala yung anumang takot na iyong nararamdaman. Then, nakikita ko rin dito kasi na meron ka ditong matutupad na pangarap. Kaya mas mainam na ipanalangin kung ano man yung mga gusto mong mangyari sa iyong buhay sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng maraming biyaya sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Okay? Ayun lang yung nakikita ko, Libra, and thank you for watching and love and peace.